Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. At nung nakaraang vlog po natin, ang shinare ko sa inyo is about sa 6 types of leadership. So, sabi ko doon, bibigyan ko kayo ng iba't ibang klase rin naman po ng member. Pero kasi sa aming mga leader or sa mga leader, madali na namin na identify kung anong klaseng member yung aming mga nasasakupan. So, madali na lang yun. Pero yung isa sa pinaka-importante doon, yung binigay kong sample, is yung mga mareklamo at makuda. No? Yung mga tao na, yung mga member na gusto nila sila yung maraming sinasabi pero wala naman silang kayang patunayan. At the same time, wala silang kakayanan to lead. So, yun lang naman ang mostly na pinaka-importante doon. At yung mga klase nung talagang mga punctual, no? So, nabanggit ko na rin yun doon. Pero, madali na lang yung vlog na yun. At the same time, pag nag-vlog tayo nun, medyo comedy type yun. Kasi nga, sigurado lahat tayo makaka-relate. Because, bago pa naman tayo naging leader or bago pa naman nagiging leader ang isang tao or individual, is nararanasan niya yung mga stages kung paano maging leader. So, ibig sabihin, maging member, no? So, ibig sabihin, pwedeng nagsimula yan sa mareklamo until nakitaan ng kanyang leader ng may potential to, kahit mareklamo to, kailangan lang na ma-enhance. Pwedeng siya ay kinoaching bago naging leader na siya. So, madali na lang po talaga namin ilarawan kung anong klase ng member yung aming mga nasasakupan. So, ngayon, mag-focus po muna tayo doon sa leadership. So, meron tayong types of leadership. So, alam nyo na po yun, ano? Nasabi ko na yun sa inyo. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng mga essential qualities of a leader. Essential quality of a good and successful leader. So, para madali din ninyong ma-identify na, ito yung leadership style niya, pero ito yung ginagawa niya. So again, madaling magsabi, magbigay ng isang titulo, ng isang bansag sa isang tao, pero yun ba talaga yung kanyang karakter? Yun ba talaga yung totoong siya? O baka naman pag nandoon lang sa harapan ng maraming tao, is ito yung pinapakita niyang image, pero pag kayo na lang, iba na yung image niya. So, kailangan nating maging observant doon sa mga ganong klase ng mga leader. So, kailangan alam natin kung ano yung karakteristik ng leader natin. So, again, tumutukoy po tayo sa mga individual na nandoon po sa posisyon ng ating kumpanya o ng ating organization. So, bakit kailangan pa natin pag-usapan yun? Basta siya na yung leader. Ang pagiging leader po kasi, ito po ay hindi lang yung ililid mo yung mga taong nasa paligid mo or kung paano mo sila nililid. Kasama dito kung paano ka makisama sa kanila at paano mo sila itrato. Again, hindi lang po yan para i-inspire mo sila, para utusan mo sila, para ipagawa mo sa kanila or yung pagde-delegate. Hindi lang po yun ang leadership. Hindi lang po yun yung mga sakop ng leadership. Kasama sa sakop ng leadership is kung paano po kayo makitungo bilang tao. At kung paano din po ninyo tinatrato yung ibang tao na nasa paligid ninyo na hindi kasama sa organization ninyo. Ito po, no, hanggat maaga, sasabihin ko na, mabigat yung salitang leadership. Hindi yan yung tipo na, okay, ako yung pinaka nasa top nyo, ako ang presidente ninyo, ako ang OIC ninyo, I am the owner of this company, ako yung leader. Hindi lang yan dun. No, mabigat yan. Kasi yung leadership, based on my experience during the time na nagsimula rin ho ako sa tao na wala lang, patingin-tingin lang, okay yung ginagawa nila. Para lang akong bystander dun sa organization na kinabibilangan ko sa ministry. No, okay. Pag inutusan ako, susunod lang ako. Minsan nagrereklamo ako, ganyan. Hanggang sa dumating sa time na may nakakita ng potential, kinuching ako. Again, yung leadership po, yung pagiging leader is a process of self-development. May tinatapyas. May tinatapyas sa'yo. Tatapyasin yung pride mo, tatapyasin yung kamangmangan mo, tatapyasin yung kayabangan mo, tatapyasin yung pagiging makasarili mo dyan. Yun yung kasama doon sa proseso. Ang question is, are you willing na maging leader? Kasi napakadaling kumuha ng posisyon. At napakadaling pumosisyon. Lalo kung marami kang mga
resources o meron kang MBA, which is may backer ako. O, di ba? MBA po ang tawag doon, may backer ako. Pero walang kahit na sino ang pwedeng magturo sa'yo kung paano ka magiging leader because we are individual, no? Magkakaiba tayo. Not unless you are willing to learn how to do something. Ibig sabihin po, kahit na mag-coaching tayo na mag-coaching ng isang taong may potential, kung wala siyang willingness, kasi napakadali na, okay, kino-coaching ako, okay, may nakukuha akong attention, ganyan. Pero, in the end, desisyon ng isang tao, kung gusto niya bang, or gagawin niya ba, o willing ba siya na i-take lahat ng risk to become efficient and good leader. No? Again po, walang kahit sinong pwede magturo sa'yo kung paano ka magiging leader unless meron kang willingness to learn. Yung willingness po is napakahalagang aspeto ng buhay para sa lahat ng bagay sa buhay natin. So again, pinag-debatihan nila, hindi, kasi gusto ko tong posisyon na to. May MBA nga ako eh. Pero, pag nandun ka na sa posisyon na yon, lahat ng kakaharapin mo, willing ka ba nakaharapin yon bilang ikaw isang leader o ide-delegate mo lahat yan? So again, meron po tayong authoritarian leadership. Ito yung, ako lang yung may kapangyarihan dahil ayoko na itong problema na to, ipapasa ko to sa vice president ko. Dahil ayokong tinatanong ako dito sa isang bagay na to, ipapasa ko to sa treasurer ko. Basta ako leader nyo. Okay na yun. Basta malinaw sa atin na ako yung leader, ako yung boss, okay na yun. Pero pag may problema, dahil ikaw ang treasurer at perang pinag-uusapan, dyan ka. Pipirma lang ako. Asan yung accountability? No? Yung responsibility and accountability kasama po yan sa pagiging leader. That's why, di ba nga, sabi ko, it's a process of self-development. Again, it's a process of self-development. So, yun po yun nakita ninyo. No? So, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo ng posisyon, gusto mong pumosisyon, o gusto mo na ikaw yung nasa pinakamataas na pedestal ng leadership, meron akong i-share. Nakatulong to sa akin. Baka makatulong din naman sa inyo, no? So, kahit yung mga member pa lang, no? Yung tayo, yung mga nasa ibaba. Kasi lahat naman yan nagsimula sa ibaba, no? Pili muna kayo sa dalawa. Kasi, ito yung pinakadaan, no? Ito yung pinakadaan. Pero again, kung ano man yung mapili ninyo, sa inyo po yun. Pwede ninyong baguhin yung desisyon ninyo kung makita po ninyo na kailangan yung baguhin talaga. So, pili kayo sa dalawa. Being good or being evil. Pagiging mabuti o pagiging masama. There's nothing in between. Walang in between doon. So, kung nakipili na kayo, inyo na po yun. Kayo na po yung magdidesisyon nun. Ang share ko sa inyo is, ano ba yung mga quality ng para maging good, effective, and efficient leader ka. So, number 1, sa kahit anong aspeto naman po ng buhay, number 1, dapat meron kang authenticity. Pag sinabi natin na authenticity, ito yung gaano ka ka-genuine sa sarili mo. Gaano mo kakilala yung sarili mo. Alam mo ba kung sino at ano ka? Ano yung gusto mo sa kailangan mo lang. No? Kasi, ito po yung fundamental ng success ng buhay ng isang tao. Yung shinare ko sa mga estudyante, no, sa mga bata, bakit kailangan ninyong alam kung sino at ano kayo? Yung personality ninyo, yung character ninyo. Bakit? Para hindi ibang tao yung magdidesisyon para sa inyo. Hindi kayo basta-basta mahihila ng norms ng community, ng mga taong nasa paligid ninyo. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo maging leader ka, paano ka magli-lead kung ikaw mismo nahahata ka, ang dali mong masway, ang dali mong ligligin, ang dali mong mapaniwala sa mga kwento-kwento sa tabi-tabi o kaya sa mga data information na nakukuha mo nang hindi mo binabalidate, na hindi mo inaalam kung ito ba ay totoo, no? So, masyadong shaky. Kailangan meron kang authenticity. Meron magsasabi na, ay hindi, meron akong masteral, meron akong PhD, meron akong MBA, may backer ako. Bakit pa ako magaganyan? Basta gusto ko, leader ako. Diba? Kailangan kasi sa isang leader is, alam niya yung sarili niya.
kilala niya yung sarili niya. Dahil kayo po yung nagdidesisyon. Sa inyo manggagaling yung desisyon. Kaya nga kayo leader di ba? Kung ang leader shaky ang desisyon, ang organization will be shaky also. No? At the same time, paano yung pagiging sincere ninyo sa sarili ninyo? 'Di ba? Kasi ang tao, kailangan nyo mag-build ng relationship and connection sa mga taong nasa ibaba ninyo, sa mga member ninyo. Paano kami magtitiwala sa inyo kung hindi namin nararamdaman yung pagiging totoo ninyo, hindi namin nararamdaman yung sincerity ninyo? At the same time, paano kami magti-take ng risk with you? No? Kung wala kaming tiwala sa inyo, o kung walang tiwala itong mga member ninyo sa inyo. Kaya napakahalaga na alam ninyo kung sino at anong klaseng tao kayo. Bukod po doon is, hindi nyo pwedeng sabihin na, eto yung credential ko. Dami mo ngang credential. Competent ka nga, pero hindi yun enough. Dahil sa lahat ng aspeto ng buhay, ang pinakamahalaga, paano ka nag-build ng relationship and connection sa mga tao na outside sa sarili mo. Dahil again, hindi lang naman yung mga taong nasa baba mo ang nakatingin sa'yo at pakikisamahan mo. Darating at darating ang oras, pag ikaw ang leader, ikaw ang titignan, ikaw ang babatuhin, paano mo ihahandle yung mga circumstances na hindi mo inaasahan kung wala kang authenticity at hindi mo kilala yung sarili mo. Number 2, curiosity. So, meron po akong vlog kung napanood po ninyo, no, yung mga bata na nabansagan na makukulit, matitigas ang ulo. Ang sabi ko doon, dahil sa pagiging curious nila, ang dami nilang gustong matutuhan, ang dami nilang gustong gawin sa buhay, they are leader in the making. So, kasama yung curiosity sa pagiging, sa quality ng pagiging isang mahusay na leader. Kasi, kailangan lalabas ka din doon sa mga uncharted territories. Hindi ka lang nakakulong doon sa iyong organization. Kasi, doon sa organization mo, kayo at kayo lang naman. At the same time, hindi lang kayo ang organization na meron. Ulitin ko po, hindi lang yung pinamumunuan mo ang leadership, hindi lang ikaw yung leadership, hindi lang ikaw yung namumuno. Pag tumingin ka sa ibang kumpanya, pag tumingin ka sa ibang eskwelahan, meron at meron silang iba't iba nilang rules, meron silang iba't ibang regulation, pwede kang matuto dun. No? So, kailangan alam natin yung art of possibility. Ay, yung organization na yun, yung eskwelahan na yun, pwede kaya namin i-implement yung ganitong, pwede ko kayang i-implement din yun dito sa school namin kasi same kami ng problema, no? Ika-calculate nyo yung, yung data and information nun. So, kailangan sa isang leader, curious din siya kasi kailangan never stop learning because life never stop teaching. So, 'di ba? Hindi tumitigil yung pagtuturo sa atin ng buhay. Kaya dapat curious tayo palagi. Ano kaya yung ginawa nila? Bakit kaya yung problema nila na kagaya ng problema na pinagdadaanan namin sa aming organization is naayos? Ano kaya yung ginawa nila? 'Di ba? So, papasok po doon yung democratic leadership, 'di ba? Yung nakikipag-collaborate. Kasi nga meron ngang curiosity. So, iisipin mo kung ano yung pwede kong gawin para masolusyonan tong problema na to. Baka naman effective, no? Baka naman effective din sa amin. Hindi lang effective nung nakaraang leadership, pero baka effective din sa amin. Masubukan nga, no? Yung art of possibility. Kailangan wag nating iwawala. Number 3 is analytical prowess. So, yung tinatawag po natin na kahusayan sa pagsusuri ng isang leader, no? Kailangan magaling kang mag-breakdown ng mga complex problem, no? Kailangan magaling kang mag-isip ng pamamaraan kung ano ba yung root cause nitong problema na to at ito yung dapat na solusyon nito. At the same time, kailangan wag mong kakalimutan na babasahin mo muna lahat yan, ano? It's not about being data driven It's about being data informed. So, magkaiba po yun. Kasi yung data, sandamakmak yan Sandamakmak yan. Pero yung information,
na galing din po sa ibang tao, no, na nakalap mo bilang leader, nag-research ka talaga, pinag-aralan mo talaga yung isang sitwasyon. Yung guts mo, no, yung inner self mo na nagsasabi na parang may mali dito sa document na to. Yun, wag mo yung aanuhin, wag mo yung ine-neglect. Kailangan meron ka nun kasi kasama yun doon sa pagiging magaling mo na magsuri. So, sample sa akin, no, ako is nasa clinic. Nagbigay lang ng document yung boss ko na doktor. Tinignan ko yung mga mga supplies namin. Sabi ko, hindi to dapat nandito ang supply na to. So, syempre, kung hindi ko yung tinignan, hindi ko masasabi, Dok, hindi to dapat nandito. Wala akong hinahawakan na ganito. At wala itong ganito. O, kung hindi ko siya tinignan, magbabayad kami. Diba? Ang mahal pa naman nung product na yun. Wala to. Hindi ko to na inventory. Hindi ko to hinawakan at hindi tayo gumagamit nito. Hindi ka gumagamit nito. Kasi sa tagal ko nang kakilala yung doktor, hindi siya gumagamit nun. Naisama lang kasi ipinasa lang sa kanya. So kung hindi ko na-check, darating pa yung oras nun na mangyayari, babayaran namin yun kahit wala, tapos na-receive, diba? So kailangan magaling ang isang leader kung paano niya sinusuri yung mga pinapasa sa kanya o ibinibigay sa kanya. So, para din po yan dun kagaya dun sa vlog ko, no? Yung knowledge and wisdom. Yung knowledge, no? Ito yung kalipunan ng impormasyon. Pero yung wisdom, ito yung application of knowledge. Paano mo na i-apply, paano mo na i-execute. So, napakahalaga po nun. Doon nyo rin makikita kung ang inyong leader is meron po siyang wisdom na alam niya kung paano po niya kayo ililid ng tama at mabuti. At yung organization o yung eskwelahan o yung kumpanya ninyo is patuloy po na magiging successful. Number 4 is adaptability. So, self-explanatory po siya, no? Paano ka mag-a-adapt sa technology ngayon? Paano ka mag-a-adapt doon sa mga sitwasyon na biglaan? For example, sa isang school may event, no? Nagkamali ng type ng pangalan, nagkamali nung pagkakasunod-sunod. Paano ka mag-a-adapt doon? O kaya naman sa food, usually yan kasi may mga tao na meron talaga silang allergy, no? Paano ka mag-a-adapt na, allergy pala si sir sa yung isang supervisor sa mga bulaklak, nandun na yung mga bulaklak. Anong gagawin mo? Kakalasin nyo ba yon? O meron kang sitwasyon, strategy, meron ka mang resources o wala, kailangan makapag-adapt ka doon. At doon po natin makikita kung gaano kabilis mag-isip yung ating mga leader. Number 5 is creativity. So, bilang leader tayo o nakikita ninyo ang inyong mga leader, kailangan meron pong creativity. Ibig sabihin, mabilis dapat mag-isip kung paano masusolusyonan yung isang problema or mabibigyan ng mas magandang output or outcome yung ating mga project. So, ito po yung tip ko. Sa kahit anong hirap ng sitwasyon or problema sa isang organization or sa isang project, yung tinatawag namin na adjacent possible, ano ba yung pwede natin gawin? Kaya na ba natin tong gawin? Ngayon na ba? O kaya ba bukas? Kasi kung kaya naman din ngayon na natin gawin, no? So, kailangan maglalagay tayo doon or mag-contribute tayo sa ating grupo or sa ating mga nasasakupan ng at least slice of genius nga, 'di ba? Sabi minsan, ano kayang gagawin natin, no? Paano kaya natin 'to gagawin? Yung simpleng idea na innovation, no? Pwede naman natin konting i-modify lang. It's a part of creativity, no? So, lahat ng tao, ako naniniwala ako, mayroon tayong creative side. Pwedeng ang creative side ni leader ninyo is nasa administration, pwedeng sa sports, pwede rin naman na pagdating sa food. So, iba't iba. Lahat ng tao is creative po in their own way. So, hindi natin pwedeng sabihin na, ay hindi ko alam yan. Kasi madalas, sa isang organization or sa isang brainstorming, minsan yung akala mong walang maiko-contribute, yun pa yung nagbibigay ng idea sa atin. So, kapag meron kayong member na gano'n, o kung meron kayong mga leader na gano'n, i-appreciate nyo sila. Kasi doon nyo din sila makikita, ay may karakter pala na, may karakteristic pala siya na creative. Parang wala naman siyang, hindi naman siya gano'n. Pero, lahat ng tao is merong tinatagong creativity. At mas kailangan yun pag ikaw ay isang leader.
Number 6 is comfort with ambiguity. So, yung ambiguity po, yung kalabuan, no? Yung parang minsan pareho naman silang mahalaga, pero paano ko i-manage to? No, paano ako magdidesisyon at paano ko pipiliin yung the best? Kasi meron tayong mga conflicting idea, no, sa isip natin na pareho silang mukhang tama. Pero for sure, merong tiny na pagkakaiba yan. So, paano mo hinahandle yun bilang isang leader? So, tama yung suggestion ni Vice President. Tama rin yung suggestion ni Secretary. Paano ko to desisyonan? O, parang malabo tong, hindi ko to maintindihan, no? Kailangan, yung iba kasing leader, kapag gano'n na, nape-pressure na sila, no? Meron akong, na experience na ganyan na parang hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko. Hindi masamang humingi ng tulong. Kasi, hindi naman, porket leader ka na humingi ka ng tulong is weak ka na. Actually, it's a strength. Kasi doon ka natututo. Doon tayo natututo. At yun po yung isa sa mga natutuhan ko nung ako ay nasa leadership at meron akong hinahawakan ng mga tao at sitwasyon, no? At yung mga pangyayari sa clinic na parang ang hirap niya. Kasi nga una sa lahat, kaya ko, pero nilalagay tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na yun para makita po natin kung paano din po natin tatapyasin yung mga pride natin. Hindi porkit leader tayo is alam na natin ang lahat. Hindi porkit leader sila ay alam na nila ang lahat. Lahat ng tao kailangan ng tulong. At again, wag nyo naman tignan na pag humingi ng tulong yung inyong leader is mahina na siya or wala na siyang kakayanan. Tao lang po tayo. Meron tayong mga lakas, meron tayong mga kahinaan. At ang tao na marunong tumanggap ng kanyang kahinaan ay taong malakas at taong lalakas. Number 7 is resilient. So, kailangan makita natin sa ating mga leader na meron silang katatagan, no? Dahil kung yung ating leader is madali siyang ma-wave, madali siyang ma-shake, madali siyang matakot, madali siyang sumuko, walang patutunguhan. Yung ating organization, yung ating school, yung ating homeroom PTA o yung company natin, no? Kailangan sa sarili niya, kaya nga inuna ko yung authenticity. Kailangan sa sarili niya, alam niya kung bakit siya nasa leadership, kung bakit gusto niya mag-leader at kung saan niya tayo dadalhin, no? Dapat alam niya 'yon. Dapat firm siya doon na hindi, whatever it takes, magtatagumpay itong leadership ko. Whatever it takes, gagawin ko ang lahat ng best ko para mapalabas yung kakayanan ng aking mga member at magkaroon ng magagandang benepisyo itong aking mga nasasakupan. So, dapat meron siyang unwavering vision. So, papasok dito yung mission and vision ng isang organization. Dahil lahat po nagsisimula sa isip. Everything comes from a thought, no? Kailangan meron kayong goal, meron kayong vision. Tapos, doon na magbabase yung inyong mga steps na gagawin. Pero kung ang leader ninyo ay mahina ang loob, madaling sumuko, matatakutin, o kaya naman hindi willing to take the responsibility and accountability, kahit anong ganda ng mission and vision ninyo, babagsak at babagsak yan. Why? Because yung leader ninyo is walang katatagan, no? Pero ako kasi naniniwala ko na kapag ang isang tao may pag-ibig, pagkatakot at gustong sumunod sa Panginoon, si Lord yung magbibigay nun, no? So napakahalaga din yung karakter ng ating mga leader, no? Ano ba yung karakter niya? No, kaya nga pinag-uusapan natin to para makita ninyo yung mga qualities at the same time madali ninyong makita yung karakter noong isang tao. So, kailangan may resilient kasi kapag madaling ma-shake nga yung ating leader, shaky din yung ating organization. Kailangan natin maging matatag bilang leader dahil tayo yung unang titignan, tayo yung susundan, tayo yung magmumodelo at tayo ang babatuhin, no? So, ikaw ba, halimbawa, leader ka na nakita mo na nasasaktan or naaagrabyado yung isang member mo? Paano ka magiging matatag na ipagtanggol siya? No? Kasi doon niya din makikita, doon din makikita ng ating mga member or nating mga tao na may mga leader na, ay, iba yung karakter netong leader ko. Nagkulang ako, nagkamali ako, pero pinunan niya at doon ako natuto. So, napakahalaga po na quality and characteristic po ng isang good leader, yung resilient.
Last but not the least, number 8 is empathy. So, pag sinabi pong empathy, ito yung kakayanan ng isang leader na maramdaman yung nararamdaman ng kanyang mga member o ng kanyang mga nasasakupan. Again po, meron po tayong tinatawag na authoritarian na leadership. Ito yung walang pakialam, no? So, bilang isang leader, kailangan marunong kang tumingin at makaramdam doon sa iyong mga member, sa iyong mga nasasakupan. Kasi, pag leader ka, hindi lang yan yung pagde-delegate, hindi lang yan yung pag-uutos, hindi lang yan yung pagpapakita na ikaw ay nasa taas. Kailangan mong mag-build ng relationship, connection, at the same time, kailangan po na meron kang kakayanan na intindihin yung iyong mga nasasakupan doon sa emotional level na meron sila. So again, hindi porkit leader ka, ikaw na palagi ang tama o tayo na palagi ang tama. At yun sa sinabi ko nung una, hindi lang po yan basta-basta na leadership. Maraming kaakibat na duties, responsibilities, and accountability yan. Kasama po doon yung kung paano mo tinitignan, kung paano ka magbibuild ng relationship, kung paano ka magbibuild ng tiwala, at paano mo ipapakita sa mga tao na nasa ibaba mo na ikaw ay nakakaunawa, meron kang pangunawa, at meron kang kakayanan maramdaman yung nararamdaman ng mga tao na nasa paligid mo, at meron ka rin naman kakayanan na ipakita yung kahinaan mo. No? Again po, yung sabi ko nga, yung isang leader na humihingi ng tulong dahil hindi niya alam yung kanyang gagawin, hindi po yun kahinaan, kundi isang lakas na nagpapakita na binubuksan ng isang leader yung kanyang sarili na meron din akong kahinaan. Tulungan niyo ako. At dadating yung time na yung mga taong nakakita nun sa'yo, yung mga ime-mentor mo, is magagawa din nilang ipakita na ito ako. No? Pansinin niyo po, ang una kong ginawa kong number 1 is yung authenticity. Kasi, pag yung leader natin kilala niya yung sarili niya, at alam niya kung sino at ano yung purpose niya, bakit siya nag-leader, hindi po basta-basta maliligaw yung ating organization, yung ating school, yung ating company, no? Kasi nandoon yung whatever it takes. Dadaling ko itong kumpanya na to, dadaling ko itong eskwelahan na to, dadaling ko itong organization na to sa isang lugar o sa goal namin na kahit na ako ay nasasaktan, kahit na naubos yung oras ko sa sarili ko, naubos yung oras ko sa pamilya ko, at least hanggat nandito ako, na ipakita ko sa kanila kung ano yung tunay na kahulugan ng pagiging leader. Pwedeng hindi ako best leader sa kanila, hindi ako great leader sa kanila, pero ito ako. Ito yung totoong ako, at ito yung nakayanan ko. Sa susunod, pag kayo naman, gawin nyo din yung ginawa ko. Kasi ang mabuting tao, ang mabuting leader po, no, hindi yan nakakalimutan ng Diyos, at hindi rin po siya nakakalimutan ng mga tao na naging inspired doon sa kanya. So, napakahalaga ng empathy kasi doon yung relationship, yung connection, yung nakakabuild tayo ng trust, doon po yun eh. Minsan nga, mas mahalaga pa yun kumpara doon sa the way tayo mag-utos, the way tayo nagbigay ng batas or ng rules and regulation. Doon tayo maaalala. Yun yung pinakamahalagang maiiwan natin. So, depende kung anong purpose mo. Bakit ba gusto mong maging leader? Bakit ka ba sa palagay mo nandyan sa posisyon na yan? Ano yung motibo mo? Kasi may mga makasariling tao, no? May mga makasariling leader. Kaya nga po, palagi kong sinasabi at binabanggit yung authoritarian leadership. Maraming may ayaw nito, pero marami rin ang gumagawa nito. 'Di ba? Pansinin niyo. Yung respeto, kasama po yun dun sa empathy eh. Mapapansin niyo kapag ang isang tao nagsasalita siya at ang mga tao ay may respeto sa kanya, kahit na may tawag ng kalikasan o yung naiihi, dahil gusto siyang mapakinggan, dahil gustong maramdaman or makita or marinig yung knowledge and wisdom niya, no? Titiisin eh. Pakikinggan, matahimik. Kasi doon mo makikita kung paano ka nagsasalita, kung paano rin nakikinig yung mga taong nasa paligid mo. Nagsushow sila ng respeto. Pero kung ikaw ay nagsasalita na ang lahat ng tao ay maingay, baka naman may mali sa sinasabi mo. Baka naman may kulang.
O baka naman talagang meron kang ipinakita sa kanila na hindi nila naramdaman yung sincerity mo na ikaw ay magiging mabuting leader, no? Kasi meron po tayong intuition. Alam natin kung yung taong kausap natin ay nagsasabi ng totoo o hindi. Hindi lahat ng tao magaling sa ganon. Pero yung inner self mo magsasabi, parang merong something sa kanya na hindi ko kayang pagkatiwalaan. Huwag ninyong ine-neglect yun dahil kayo yun. Kayo yun sa loob ninyo, no? So, sa mga leader po, sa mga gustong pumosisyon at mag-leader, lagi nyo pong tatandaan, dapat bago kayo pumosisyon, bago ninyo hangarin yung pedestal na gusto ninyo, kilala ninyo yung sarili ninyo at alam ninyo kung ano yung pwedeng maramdaman, nararamdaman at mararamdaman ng mga taong nasa ibaba ninyo. Para pag nandun na sa sitwasyon na may problema na, alam nyo rin kung paano nyo sila sasalagin. Dahil yun yung mga bagay na kahit na ano yung credential mo, kapag naramdaman ng tao na isa kang tunay na leader, iiyakan ka niyan. Hindi dahil sa aalis ka, kundi iiyakan ka niyan. Di sana sa susunod yung papalit sa'yo, ganyan din sir, ganyan din ma'am, no? And again, no, wala yan sa credential. Even ang pulube, kayang gawin ng Diyos na leader, no? Kung meron siyang kakayanan at kilalang kilala niya ang sarili niya, kasi yung knowledge kaya nating ituro yan, pero yung ethics, no, the way we judge people, the way we talk, kung paano natin sila kausapin, kung paano natin sila itrato at pakisalamuhaan o pakitunguhan, no, yun yung mas mabigat ang timbang kesa dun sa credential. Lagi po natin yung tatandaan. So, I hope marami po kayong natutuhan sa ating mga essential qualities of leadership, no? At sana sa mga susunod makapag-share pa ako sa inyo ng iba't ibang klase ng information and vlogs, no? Dahil ngayon is parent summit namin. So, 1 week talaga to, no? Kaya ako gabi na, minamadaling araw na kasi sa Amerika ay umaga. So, sasabay lang ako sa kanila, no? So, ayun, I hope madami po kayo natutunan and I'm very much willing to share yung mga natututuhan ko din kasi hindi naman ito para sa akin lang, no? Ito ay parte ng isang ministeryo kung saan tayo ay magbibigay ng karunungan at kaalaman na nagmumula din sa Panginoon at the same time dito sa ating mga seminar na inaatinan para din po ma-educate po natin yung iba nating kapwa. So again, hindi dahilan na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral para manatili kang mangmang, no? Hindi tayo mananatiling mangmang. Mananatili tayo sa presensya ng Panginoon, pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katalinuhan. Kailangan lang yung willingness mo na matuto. At sana magkaroon po tayo ng pinagpalang taon at araw, no, sa buhay natin. At palagi po tayong magdadasal, palagi tayong magpapasalamat sa Panginoon at palagi natin itaas yung pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Nawa, si Lord yung nakikita sa buhay namin, no? Konting pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Marami pong blessing na darating sa atin. So, yun lang. God bless everyone!